So, good morning guys. Ito na tayo. Ito yung NMAX V2 na dinala sa shop kagabi. Hindi umaandar. So, ayun nga. Upon checking kagabi, nakita ko ito. Then may check engine siya. Then tinignan ko sa diagnostic tool. Ang lumalabas is crankshaft. So, ECU, P0335, yun ang lumalabas na error. P0335. So, yung P0335 is yan yung ECU. O sabi ko, baka may ginalaw sila dito sa motor, and then upon checking, yun nga, tinanggal ko dito yung footboard. Ayan, nakita natin to. Yan ang nangyari. Sunog. So ito nagawa na dati kasi hindi naman ito yung original socket. Nagawa na siya dati. Ang original socket nito is kulay puti, din dikit-dikit yung ayan, parang yung socket niya. Dikit. Kulay puti. Yan yung stock. Yan ang nangyari dito, pinagawa niya sa shop, sa ibang shop. Nilagyan nga nito. Ito is anti-error 12, pero hindi ganoon na nangyari, no? Nagkaroon pa rin siya ng sunog. Ito yung horror 12 na tinatawag pagka Yamaha ang motor. So ito malala yung sunog kasi halos umabot na sa sa may stator. So, ito hindi na umaandar. Ayaw na umandar. Ayaw na mag-crank yung makina. Una, kala ko nga side stand lang, pero hindi. Tinry kong burahin yung check engine, dadayain ko sana, ayaw pa rin. Ito yung lumabas, meron siyang error flow. Itong wire na to is yan yung papuntang ECU, and then sa kabila naman, ito sa kabila papuntang stator. Gagawin, ayusin natin to. Ito papalitan na to. Mahaba-habang putol to ng wire. Kasi gagawin nito, bibili ng auto wire para mapalitan natin dito. Ayan. Sunog ba? Kitang-kita yung sunog. Haba na sunog. Mapalitan na natin to. Isa nga pala sa nagiging cause ng error 12 is battery. Pagka po yung battery ninyo mababa na yung voltahe, mababa sa 12.5, and then sinusubukan pa rin natin mag-start i-start yung motor. Ayan po, nag-overheat po yung yung mga wire, para yan ang dahilan para masunog sila. Yan. Once po yung motor is bumaba sa 12.5, ayan po yan. Sakit po yan ng Aerox NMAX, no? Actually siguro lahat ng motor pero based sa experience namin, itong dalawa na to, yung Aerox NMAX, na nagkakaroon ng ganyan, no? Pag bumaba sa 12.5 yung voltahe niya, and then pipilit natin i-start, nagka-crank naman yung makina, then syempre mababa yung voltahe, pipilitin niya na paandarin yung motor, pero yun yung dahilan para uminit yung mga wire. Yan, kaya nangyayari, nasusunog. Ito naka anti-error 12 na, pero negative pa rin. Yun yung sabi ng customer sa akin kagabi, is mababa na nga raw yung voltahe ng baterya niya, and then pag nag-i-start siya, nag-hard starting na. Ayun na nga po yun. Kahit po kayo ay naka-add pro, naka-ganito, once po yung baterya ninyo ay mababa ang voltahe,
wala pong silbi ang mga tinatawag nating anti-error 12 na yan. Ano po? Ang tingin ko, ito wala namang accessories. So wala akong nakikita accessories sa kanya. Mababa lang talaga yung voltahe kasi ito 3 years na. 3 years na yung motor, and then walang palit-palit ng baterya. Y-connect nga pala to, no? Y-connect. So yan po, ayusin namin to, papalitan tong nasira, and then try natin paandarin, di-delete yung error. Sana maayos. Nakakuha na pala ako ng pamalit niyan. Ayan. Dalawa ang kinuha ko. So ito kasi binili ko kila Sir Mel. Pinuntahan ko dun sa shop nila sa Katipunan kasi sila yung merong benta nito. And ito nga pala, sige, sasabihin ko na ito to. Galing to sa shop nila sa Katipunan. So yung may-ari is from Caloocan, malapit lang sa shop namin dito sa 3B Caloocan. Yan, ang nangyari, napaayos doon December and ano ngayon, February. So 1 month siya. 1 month siyang nagamit, and then yun nga, nasira siya. Uulitin ko hindi to fault nung gumawa, tama ang gawa, maayos ang gawa. Hindi dahil si Sir Mel yung shop ni Sir Mel yun, tama yung gawa. Ang problema, nasabi ko nga kanina, once na mababa po yung voltahe ng baterya ng motor at pinipilit natin i-start, yan po ang mangyayari, magkakaroon ng error, nasusunog yung mga wire. So ito, hindi si Sir Mel ang gumawa, FYI lang po. Si Sir Mel, hindi po siya gumawa nito. Yung tauhan po niya doon sa shop. And then kagabi, tinawagan ko siya personal and pinaalam ko sa kanya na may ganun ng problema. Sinabi ko na okay lang bang ayusin ko yung motor na ginawa nila doon sa Katipunan, and then nagbigay naman siya ng go signal, sige ayusin. And tinanong niya kung meron akong ganitong pyesa. Sabi ko wala. And yun nga, sabi ko daanan ko na lang doon sa shop nila sa Katipunan at mapalitan yung dapat palitan at maayos dapat yung dapat ayusin. Yan. So i-update ko kayo mamaya about dito sa ginagawa kong ito, and of course i-update ko rin si Sir Mel tungkol dito pag naayos ko na. May conversation kami ni Sir Mel tungkol dito. Sana mawala na yung error. Yung isang error lang naman yun sa may P0335. Yan yung error ng ECU stator, error 12. So ito ang magiging sagot dyan. Sana umandar pagka naikabit natin. Ngayon papat ng wire, ibigin ng wire. Almost papunta na sa stator to, haba ng sunog. Itong dalawa goods pa naman, pero ito tingin ko may damage din. Ito okay pa, na check ko na rin ito kagabi. Ito dalawa yung binili ko sa kanya kagabi. So yung mga may gustong yung mga customer natin na gustong magkaroon ng ganito o magpakabit nito, message nyo lang ako, and bibili tayo kila Sir Mel. Okay, proceed tayo sa gagawin natin. Update ko kayo mamaya. Peace out. So yan, tapos na. Yan, nagabit ko na yung ito. Yan may alignment. So ito, nagabit ko na. And paandarin natin. Try natin paandarin yung motor. Yan, kakabit natin ito.
So ito yung ninang ko pala to. Yung pinakadugtungan. Binalot ako ng tape. Ipafinalize na lang ako. Ninang ko yan. Gamit natin to. Panghinang. Ayan. Hindi ko na pinakita yung proseso. Basta hininang ko yan. Nice pagkakainang niya. Then bumili pala ako ng auto wire. Kulay pula. So, kakulay pa rin dun sa tinanggal nating wire kanina. Ito yun. Tapos, yung isa. Ayan, nasunog. Kunin natin yung remote. Ang motor nang ayaw umandar. Iniwanan kasi yan dito sa shop, yung NMAX na yan. Try natin siya paandarin ngayon. Ayan, may check engine to eh. Start. Kita yung check engine. Then yung belt ng motor ng belt na itong motor. Biblink na. So i-advise ko si customer mamaya na palitan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan o. Battery voltage 12.1 lang. So pag in-start to, tingin ko baba. So try natin paandarin. Ayan, maandar na siya. 12.7 na siya. Maandar na siya. Hindi na lang kasi yan dito, hindi maandar. Hindi na umiikot yung ano. Ang lalim ng silinyador bago umiikot yung gulong. Maandar na siya. Maingay ng motor doon, hindi maanda. Namupit. Ayan. Maandar na yung unit. Ibig sabihin, okay na. So anytime, may kachat ko yung may-ari. Ayan, kung na yung motor. And, tulad ng sinabi ko kanina, no? Hindi po dahil sa tawag dito, dun sa unang gumawa kaya nagkaroon ng sunog yan, ngayon nasunog ulit. Doon po yan sa mababang voltahe ng battery kasi umiinit yung mga wire ng motor kasi pinipilit yung i-crank yung makina. Ngayon pag uminit, pagka pinilit niya hindi uminit yan, yan ang nagiging cause, nasusunog siya. Ayan. Ito kasi is stator ang ECU. So, sana mapalitan mong mayari. Ni-advise ko rin siya tungkol dyan sa battery nyo. So yan, hindi na siya nag-14. Ito mo. So steady na lang siya dyan. So dapat ko nasa 14.5 na. So pag in-off to, pag in-off, bababa siya. Pag gumamitan siguro ito ng mga accessories, ang baba na. Nagka-30 na siya. Mga accessories siya. Kaya natin paanda rin. Nag-blink yung panel. Ang ilaw ng panel. So, mababa na talaga yung baterya na. Huwag tayo ng baterya. Ayan, goods na yung NMAX. Bubuhin ko na lang siya. And then, okay na. Makakauwi na to. So, ilang araw din doon natulog, no? Sa bahay nila. Nangyari. Kasi nga, hindi maandar. So, ito ginagamit sa daily use. Nangyari, ginagamit sa pagpasok sa trabaho. Bakit trabaho lang naman siya. Ayan. Ang lalim bago umikot yung ano, yung tawag dito. Ang gulong, malalim yung pagpapalim na ito.
to, nakapanggilid din to. Matigas na spring. Nasa 1.2 or 2,000. Yan. Sobrang tigas ng spring. Delay. Masyadong delay. Yan. Lalim na sila. Ayan, okay na yung motor. Then, pull out na to mamaya. So, meron akong nakita na ito. So, nagkaroon ko dati ng accessories. Magaling na lang natin. Advice na lang natin mamaya yung may-ari. Tinanggal natin yan. Ayan. So, yun lang no, mga mahal naming customer. Mag-iingat po tayo palagi sa paggamit ng motor. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, lagi pong i-check yung voltahe ng battery. Kung mababa na po yung voltahe, pwede rin naman yung charge kung pwede pong ipa-charge or palit na ng battery para maiwasan na rin yung mga ganitong senaryo, lalo na yun sa mga Aerox o NMAX. Sakit talaga nila yan, yung error 12. So yun lang, tapusin ko na itong video na to. Isa. So ito yung continuation ng video kanina ng NMAX. So titignan natin dito. Ayan sa diagnostic. Read fault code. Gamit natin yung MST Pro. Ito. So punta tayo sa current. So ayan, wala na siyang trouble. Ayan sa history, lalabas yan. P0335. Yan po yung error niya na sinasabi ko kanina. ECU po yan. So yan yung naging problema sa hindi niya pag-start. So ito yan. Karoon siya ng error 12. So yan. Okay na. Then wala na rin yung check engine niya kasi nabura na rin sa current. Yung ABS normal yan umiilaw hanggat hindi pa tumatakbo yung motor, no? Mamaya papaandalin natin itong motor, then check natin yung ABS, and then ito pupurahin na rin natin ito lahat. Wala na yung sa current niya dahil na-perform na po yung sira, so nawala na, ayos na yung sira, automatic nawala na rin sa current. Then i-erase natin siya yung fault code. Read natin ulit kung meron pa sa current. No more. History sing. Lalagay siya. Pagpapaanda rin natin yung motor. Pupunta tayo sa monitoring. Ito natin malalaman kung okay na yung parameter ng motor. Pagpapaanda rin natin siya. Ayan. 11.3. So kahit dito sa diagnostic ko, may reading din siya ng battery. 13 point something na lang. Hindi na siya mangat ang po. Idle speed, okay naman. Normal yan. Yan sa battery. Yan reading. Yan ang reading ng battery. So okay na yung motor. Ay, alis ka tapos din siya. Makakauwi na siya sa bahay nila. Hindi na siya matutulog ulit dito.